Oh, happy na ako dun. Oh. So Mayor, napag-usapan na yan, Ghost Project na yan. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Eh ano yun eh, chismis yun eh. Oh, parang showbiz ang dating. Oh. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan 600. Walang resibo. Oh, kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Oh. O tapos ano ngayon? Oh, tigpak. O, kasi totoo yung reklamo. So sabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Oh, pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titignan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. Oh. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association eh. Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O inamin niya. O papanagutin natin. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya? Connivance. O di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali.
Oh, kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Damay Biyahero. ka. Oh, biyahero. Eh, di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Oh, eh, alam mo naman sa downtown. Kami, madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials eh. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Eh ganun din naman yung kay BP Sara eh. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? Oh. Eh may kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung naggaybi, nagbota ng Anchape o ng pera kay BP Sara? Eh sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Yun yung akin. Pero, Kaya ako, nanonood. Pinanonood ko silang lahat. At hindi ko sila hinuhusgahan. Whether si President Marcos o si BP Sara o sino mang senador na parang inakusahan na lang. Eh sila'y may sala na. Hindi, hihintayin ko yung pasya ng batas. Yes. Yung pagpasya ng husgado. Kasi darating ang punto, ang lahat ng bagay may katapusan. May tuldok yan. Kaya yun ang akin dyan. Yan ang posisyon. So Yorme, sa personal na kapasidad mo, itong mga balitang kumakalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na sinasabi nila, ay sinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Sa personal na capacity mo, do you put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Kayo, ikaw, na MBI ka. Inakusahan ka na lang bigla. Di ba? Di ba ang sakit masakit ang pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Kaya ako hanggat maari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, instead na i-press con mo, pile mo ng kaso. I-file mo talaga, itoloyan mo at hayaan mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa, kung ang akusasyon mo ba'y tama. Kasi that's the way. In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday to see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things just for the sake of destroying one person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamahalaan. Hindi pwedeng pumalpak ang gobyerno. With all honesty. Hindi pwedeng pumalpak ang leader. Kasi nakasalalay dyan ang buhay ng tao. Sa pangaraw-araw, pambukas, at pangmatagalan.
Kaya ako, ngayon, pinanonood ko lang because we can learn from these mistakes, situation, or incident in our life. So that in the next generation, in the future, we can assess it properly. For the meantime, I will let the natural course of law apply its own So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Eh, ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat, yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung, alam, nangotong na lang. Nangotong na lang. Eh, pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko rin, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Ha? Provincial director? Ha? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perpekto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. But ang importante, maramdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandalan. More than anything else. Narmimit na lang ako. Sure. Kung meron kang gustong sabihin kay President Marcos, meron kang gustong sabihin sa kanya, Ayo, may marami pa ako sinasubmit eh. meron kang gustong sabihin, meron kang Okay. gustong sabihin sa Oo. kanya. Ano yun at bakit? Ay, yung aking mga pangarap para sa mga taga Maynila. Lagi ko sinasabi pag if I have opportunity, marami akong marami akong nakalinya para sa mga taga Maynila. And I was like, taking opportunity, and even I will do the same with the Vice President Sara. Kung may pera halimbawa may pera si Vice President o si Senator, Senate President, yung may pondo sila, halimbawa, hihingan ko rin. Ipe-present ko rin yung programa ko. Kung meron man ako sasabihin, ipanghihingi ko pa rin yung mga taga Maynila. Yun, tayo, ipanghihingi ko kayo. Anong makabubuti para sa inyo? Ikaw na isa sa 2 milyong Manileño. Pero alam nyo iano ko lang muna kasi ngayon sobrang polarized talaga ang ating bansa. Sobra. Oh, sobra. As in, sobrang polarized nga. Pati kami sinisisi. Sinasabi dito na kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinion? Hindi kayo pumapabor, tinatanong nyo lang ako. Ipaalala lang natin, tayo po ay nagtatanong lamang kay Yorme. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Kung iba man ang opinion ni Yorme, Tama. opinion niya yun. Tandaan ninyo, ang bansang Pilipinas ay marami ho itong kanya-kanyang city. Marami tayong kanya-kanyang abalahin. At si Yorme, ang abalahin niya, Maynila. Wala na siyang ibang abalahin kung hindi Maynila. At ako din naman, magagalit din naman ako bilang isang Manileño kung yung kanyang mga constituent ay hindi niya nabibigyan ng tulong. If, sabi nga ni Yorme, if the only way para makatulong siya ay through humimod, gagawin niya. Kasi nga, para sa mga taga Maynila. Kung gusto nyo na maano yung mga sinasabi namin about sa korupsyon, doon kayo manood sa mga YouTube channel namin. Dito kasi, nagtatanong opinion kami. ni Yorme. Oo. Dagdagan ko na rin na ako agree na si Bongbong Marcos ay guilty. Dediretsuin natin kasi baka sasabihin sa tingin ko 'yon. Kaya lang hindi ako bisita. Hindi naman ako tinatanong eh. Tama. Ako tanungin mo ngayon tungkol kay Bongbong. Sige. Tingin mo Magnanakaw ba pa may siguro. laman yung bigas na binuhat niya? 10 kilo. 'Di ba? 10 kilo yun. Hindi, tama ko yun ha. Tsaka- Kanya-kanya kami ng opinion. In fact, noong kanina yung abay kayo kung nanonood kayo nung umpisa, tinanong talaga ako ni Banat, sabi niya, pwede ba kitang tanongin kahit ano? Anything under the sun. Kasi may guess kayo. Sasabihin ko yung aking paningin o paniwala. And most of it, yung sinagot ko,
experience yun. May ano na yun, may karanasan mo. Insidente yun sa buhay natin. Pwede naman magkaibigan kayo ng magkaiba opinion kasi sa katunayan, yung kasamahan ko, kaibigan ko, yung vlogger, nandun yun eh. Nandun yun sa kabila. Yung, di ba? Pero magkaibigan, hindi naman, yung anak ko nga, dilawan eh, alangan namang awayin ko yun. O sige, ito, isang tanong lang patungkol sa Maynila. Kasi alam naman natin na noong nakaraang eleksyon, Talagang live ha, may nanonood. Oo, oo. Nakakatuwa to ha. itong eleksyon,